DSWD Social Pension Payout Schedule for first semester ng 2024 na nagkakahalaga ng 6,000 pesos matagumpay kahapon na idinaos mga ka-vlogs sa isang probinsya. Saan nga ba ito? Yan ang ating aalamin ang video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, nais mo ang mga informative content na narito sa aking channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga Filipino senior citizen, particular na po sa mga beneficiaryo dito sa DSWD Social Pension. Noong mga nakaraang araw po ay atin pong in-upload ang ating isang video na meron pong payout schedule na magaganap sa probinsya ng North Cotabato, particular po sa bayan ng Makilala mga ka-vlogs, no? Kahapon po ito naganap, no? Kahapon po ito dinaos mga ka-vlogs, no? Particular po sa isang barangay, no? Kung saan dinaos po ang payout schedule sa isang barangay gymnasium. So, talagang totoo po ang payout schedule ng 6,000 para dito sa social pension. 6,000 dahil po semi-annual na po kasi ang payout dito sa DSWD Social Pension. So, bawat buwan ay 1,000 na nga po ito, no? Mula po sa 3,000, no? 3,000 lang kasi noon ang every 6 months dahil nga po sa 500 pesos lang noon per month. Pero ngayon kasi ay nadagdagan na po ng 500,000. So, times 2 na po yung itinaas. So, talagang meron ng payout, no? Particular sa province of North Cotabato, no? Diyan sa may munisipyo ng Makilala mga ka-vlogs. So, sa mga hindi pa po nakatanggap, sa mga hindi pa po na kaalam kung kailan po yung schedule ng payout dyan sa inyong city or municipality mga ka-vlogs, no? Sa mga ibang probinsya, ayan po, ang gagawin nyo ay pumunta kayo sa inyong OSCA office para mag-inquire kung kailan po yung official schedule ng payout nyo. Kasi per LGU mga ka-vlogs ay meron po yung schedule per barangay. Hindi kasi yan sabay-sabay, no? Na buong munisipyo yung magkakaroon ng payout schedule sa araw na ito dahil magkakagulo. So, hinahati-hati po yan ng MSWDO or CSWDO sa in partnership sa OSCA mga ka-vlogs, no? Per barangay yung schedule niyan. So, merong mga barangay na hindi kasabay sa isang barangay. So, dapat talaga ninyong malaman ang schedule talaga, no, ng inyong barangay para hindi po kayo pabalik-balik na malaman, no, mag-inquire kung anong schedule, kailang schedule po yung barangay ninyo. So, pumunta kayo sa inyong OSCA office or CSWD or MSWD office mga ka-vlogs para alamin nyo po ang inyong schedule ng inyong barangay. So, sa ngayon po, ang payout ng first semester 2024 ay ongoing, no? Sa katunayan, sa Pasig City is tapos na po sila noon pang April 30 natapos ang buong barangay ng Pasig City. So, talagang iba-iba yung schedule. Pero, aasahan po ng ating mga DSWD Social Pension Beneficiaries na ang payout na ito ay hanggang June, no? So, dapat matapos ang June ay tapos na ang first semester payout kasi second semester ng July to December. Antay naman tayo ng November or December para sa second semester na another 6,000. So, ngayon is May 2024. Ongoing na po siya, no? April pa ongoing, so iba-iba lang talaga yung schedule. So sa mga
LGU na hindi kasama ngayong May ay last month is June, no? Next month is June. Yun po yung last month ng payout schedule for 2024 first semester. Kaya nga po sinasabi ko, nararapat na mag-inquire kayo doon sa inyong OSCA office kung kailan yung schedule ng payout. Baka naman kasi yung city or municipality nyo ay sa June pa, next month pa ang schedule. At least man lang alam nyo, hindi na kayo aasa ngayong May. So, yun po yung kahalagahan na mag-inquire. Wala naman pong bayad kung magtanong lang kayo sa OSCA office nyo kung kailan ang schedule. Para lang po to sa mga beneficiary ha, yung mga kasali dito sa DSWD Social Pension mga ka-vlogs. So sa mga gustong sumali dito sa DSWD Social Pension, no, dapat po kayo ay mahirap na senior citizen, walang source of income, no, walang nag-aabot ng pera mula sa inyong anak o kapamilya, walang nagsusustento para mabili ang inyong pangangailangan, walang pambili ng gamot, no? Bedridden, no? Nakaratay sa higaan, may iniindang karamdaman. Yun po yung mga considered as DSWD indigent senior citizen. So kung kabilang po kayo doon, maaari kayo mag-apply dyan sa OSCA office nyo. Meron pong form dyan, no? Mag-fill up kayo para ma-evaluate kayo mga ka-vlogs, ha? At para ma-reserve din po kayo kung full slot na po ang sa inyong barangay, no? At least man lang ma-reserve kayo mga ka-vlogs. So mag-apply po kayo, no? Dyan sa OSCA office nyo kung sa tingin nyo ay qualified naman po kayo sa criteria ng DSWD senior citizen na indigent. Sa mga hindi po kasama dito sa indigent, no, kasi hindi kasama dito yung mga may pensyon ng SSS, GSIS or PIVAL pension, yung mga may kaya sa buhay, mayayaman, may mga anak na nasa abroad, may mga anak na nagbibigay buwan-buwan, no? Huwag kayong mag-alala mga ka-vlogs dahil yung Universal Social Pension Bill ngayon ay aprobado na sa House Committee of Appropriations dyan sa Kamara. So, gumagalaw na po yung status nitong Universal Social Pension Bill kung saan, kung papasa ito sa Kamara, no, kasi isasalang na ito sa plenaryo sa Kamara, ay diretso na ito sa Senado. At kung papasa sa Senado, ay diretso sa Pangulo ng Pilipinas para pirmahan niya para maging isang ganap na batas. Kung mangyayari po kasi yun, no, talagang mangyayari naman talaga yan, I believe. Itong Universal Social Pension Bill ay para na po yan sa lahat. Wala nang pipiliin, no? Mayaman ka man or mahirap, may pensyon or wala, talagang kasama na po lahat. So, basta, wala na po siyang qualification, ha? Wala na talagang qualification. Itong Universal Social Pension Bill, basta 60 years old pataas ka lang, ay kasama ka na, no? Kaya, yun po yung ating dalangin na talagang magiging isang ganap batas na itong Universal Social Pension Bill mga ka-vlogs, no? Para po makasama na lahat, no? Kakayanin naman po daw, no, itong pondo ng Universal Social Pension Bill kung saan po nangangailangan ito, no, sa unang taon ng 89 billion pesos. So, kasi 500 pesos pa lang, yung panukala kasi is 500 pesos the first year hanggang every year ay dagdagan ng 100 hanggang umabot ng 1,000 pesos. So, yun po yung panukala, no, ng Universal Social Pension Bill na naglalayong mabigyan ng buwanang pensyon ang nasa 10.5 million na senior citizen. Kasama na po yan lahat-lahat. Mahirap or mayaman, may kaya or wala mga ka-vlog. Kasama na po yan yung 10.5 million na nasa datos po. Kaya mahalaga talaga na magparehistro na kayo sa NCSC database, no? Inuulit-ulit po talaga natin ito dahil marami pa ang hindi naka-register, no, sa database ni NCSC. As of now, nasa 5.1 million pa lang yung naka-register sa database. So, malayo pa, no, kasi 10.5 million yung target na benepisyaryo ng Universal Social Pension Bill, no? Pero nangangalahati pa lang yung nakaregister sa database. Yun kasi po yung priority na mabigyan, no? Dapat mabilang kayo through the NCSC database registration. So magpa-register na kayo
Ang website po ni NCSC ay www.ncsc.gov.ph. Ayan, magpatulong lang po kayo sa mga kasama nyo sa bahay kung hindi po kayo marunong online magpa-register, no? Dahil trabahoso po ang pagpapa-register dito sa database ni NCSC. Medyo mahirap, no, sa isang senior citizen, lalong-lalo pa sa mga mahihina na yung paningin, no. Kailangan talaga ng assistance from your family member, mga ka-vlogs, no. Magpatulong lamang po kayo. So ulitin ko po ang schedule payout ng first semester ng 2024 for this DSWD Social Pension. Ongoing na po, no. Congratulations po dyan sa bayan ng Makilala, North Cotabato. Kahapon po, no, particular in Barangay Guangan, Makilala, North Cotabato, ay nakatanggap na po ng 6,000 pesos para sa first semester 2024, mga ka-vlog. So at least, no, natupad na talaga ang inyong hinihiling na dagdag pensyon para sa mga indigent senior citizens. Sana naging gabay ang video na to. Kahit pa paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo rin i-like ang video na to. At kung meron kang mga katanungan, maaari nyo i-comment po sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.